Natumba na po yung puno, nabagsakan na po kaming dalawa ng ate ko. Tapos si ate ko po dead on arrival na po. Dating masayang pamilya, nabalot ng pighati, dulot ng bagyong dumaan sa kanilang buhay. The Mary Joy The Cousin Story. Dito sa The 700 Club Asia, susunod na. A blessed day to all our viewers worldwide. May you continuously feel the love of God, whatever your circumstances are. Hindi nagmamaliw ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Anumang hamon ang ating harapin, nariyan siya na handang umalalay upang mapagtagumpayan natin ang lahat. That is so true. And you know how people say, when it rains, it pours. And it is when one bad thing happens after another, everything else falls apart. Like when you lose your job, suddenly you're stressing about how to pay your bills, cover the rent, and then on top of it, nasisira yung kotse mo. Kailangan i-repair o baka ma-repossess. Correct. Napakasakit naman talaga ng mga ganyang pangyayari, di ho ba? You know, in our journey of faith, we experience trials and tribulations, which we refer to as the storms of life. These storms come in many forms: loss, failure, illness, or moments of deep uncertainty. They test our strength, shake our confidence, and sometimes challenge our beliefs. Yet, it is through these very storms that our faith is refined. Our character is strengthened, and our trust in God grows deeper. Just as storms are temporary, so are our struggles, each one offering a chance to draw you closer to God. Dito sa tampok nating kwento ngayong linggo, literal na bagyo ang dumating sa pamilya ni Mary Joy na nagresulta sa pagkamatay ng minamahal niyang ate at ang pagguho ng kanilang tahanan. Panuorin natin ang kanyang kwento. Kami po ay masaya po, very supportive po yung parents po namin sa pag-aaral po namin. Tapos nagbibigayan po kami magkakapatid at nagtutulungan. Lumaking salat sa buhay si Mary Joy. Sa kabila nito, pinuno naman siya ng pagmamahal ng kanyang mga magulang na buong pusong nag-aruga sa kanila. Mekaniko ang kanyang ama, habang housewife naman ang kanyang ina. Bunso sa 4 na magkakapatid si Mary Joy. Masayahin, mapagmahal, at gaya ng kanyang pangalan, siya ang kagalakan ng pamilya. Close po kasi ako sa father ko po, kaya hinahatid po niya ako sa elementary school po namin. Talagang sabay po kaming pumapasok. Kumakain po kaming sabay-sabay sa kantin po noon. Bibili po kami ng pansit po, 10 piso lang po noon. Sabay-sabay po kami palagi. Tapos pag may mga event po sa school, hinahatid sundo po ako ng papa ko po noon. Sa mga simpleng bagay, kumpleto na ang saya ni Mary Joy. Basta kasama ang pamilya, sapat na. Pero isang araw noong 2008, isang bagyo ang nanalasa sa kanilang lugar sa Pangasinan. Yung bagyong Cosme po kasi sa panahon na po yun na napakalakas po, maingay na po sa labas. Malapit po kasi kami sa ilog po. Tapos that time po, ang kasama ko po sa bahay si mama, si papa po. Tapos kami ng ate at kuya ko pong buhay po ngayon. Malakas na po talaga yung ulan. Pinapalikas na po kami, pero doon pa rin po kami kasi feeling po namin okay pa naman po. Sa isang iglap, gumuho ang tahanang dati ay puno ng kasiyahan. Isang unos ang biglaang bumasag sa katahimikan. Natumba na po yung puno, nabagsakan na po kaming dalawa ng ate ko. Nagtulungan po yung mga kapitbahay po namin para alisin po yung mga sanga. Tapos si ate ko po dead on arrival na po nung. Nasawi ang kapatid ni Mary Joy sa naging pananalasa ng bagyo matapos siyang iligtas mula sa bumagsak na puno sa kanilang bahay. Hindi pa man ganap na naiintindihan ng nooy batang si Mary Joy ang salitang trahedya. Alam na ng puso niya ang itsura at sakit nito. Ang pagkawala ng kanyang ate Jessa ay hindi lang pagkawala ng kapatid, kundi pagkawasak din
ng isang bahagi ng kanyang pagkabata. Sa murang edad po, parang na-witness ko na po kung nasa harap mo mismo na mawawala yung ate mo na sa batang edad pa lang. What if nabuhay siya? What if may karamay po ako ngayon? Kasi iba pa rin po yung pakiramdam na may ate ka, na may nasasabihan ka ng nangyayari sa'yo, ng nararamdaman mo. Ganun po yung may tutulong sa'yo sa oras na wala ka na pong malapitan. Bit-bit ang lungkot at alaala ng nasawing kapatid, sinubukang muling bumangon ni Mary Joy. Nagpatuloy po kami ulit, naghanap po sila ng matitirhan po namin, pero sa barangay din lang po namin. Nagsimula po kami muli na magkasama po kami pamilya. Kahit masakit po kasi nawalan po kami ng ate ko, pero nagpatuloy pa rin po kami sa buhay. Pero ang akala nila, tapos na ang bagyo. 4 na taon lamang kasi ang lumipas. Isang panibagong dagok ang dumurog sa puso ni Mary Joy at kanyang pamilya. Umaga po noon, naghahanda po kami kasi malapit na po yung birthday ko po. May pumunta pong babae sa bahay. Ang sabi po is namatay na daw po si kuya ko po. Nagulat po kasi kami, hindi po namin alam yung buong kwento. Nabaril ang panganay nilang kapatid na si Abner sa Nueva Vizcaya na agad nitong ikinasawi. Dahil sa takot na baka gantihan at balikan sila ng sospek sa pagpatay sa kanyang kuya Abner, hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ni Mary Joy. Pikit mata na lamang silang nakipag-areglo at piniling manahimik. Yun yung kuya kong pinaka-close ko po. Yun po yung laging nag-aalaga po sa akin. Malungkot po kasi po. Namatay na po yung ate ko po, tapos sumunod pa po yung isa. Tapos ang hindi pa po inasahan, nabaril pa po. Parang hindi din po namin alam kung anong tunay na nangyari po. Kung totoo po ba na aksidente o sinasadya po. Sa puso ng batang si Mary Joy, unti-unti nang humihina at napupundi ang pag-asa. Anong uri ng kinabukasan ang naghihintay sa magkapatid na Mary Joy at Jason? Alamin yan sa pagpapatuloy ng kanilang kwento bukas. Grabe, Brother Peter, no, we're a few minutes in to Mary Joy's story. This is only the first day of us telling her story. Pero two deaths na kaagad yun. And this all happened at most 10 years old siya nung 2 deaths ng kapatid niya. I can't imagine how traumatic this must have been and how it has scarred her talaga as a young child. Oh, kasi as a young child, how do you deal with grief? Kaya nga yung mga what ifs niya, hindi yun, that will not go away. You're gonna replay that scenario in your mind over and over again. What if we were just a few feet away na sana hindi tumama yung puno, no? Ang daming mga questions na ganun. Yun ang, kung walang mag-process, you know, bring her through that process of grief, napakahirap talaga. No matter how insurmountable the challenges we face or how overwhelming the difficulties and adversities we go through, we have a God who is the ultimate source of our comfort, both physical and emotional. As the Apostle Paul wrote, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For us, we share abundantly in Christ's sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too." 2 Corinthians 1:3-5. Amen. And likewise, we can be assured of God's unwavering support and protection, especially during times of distress. Ang sabi nga sa Biblia, Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang sumaklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na magngalit yaong karagatan, ang burol mayanig, magimbal. In times of fear and uncertainty, we can trust God to give us strength and guidance, assuring us that He will never leave us nor forsake us. God says in Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. So do not be dismayed, for I am your God.
I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. If you're watching right now and your world has been shaken by grief, by a death, by something so overwhelming and heavy, come to the God of comfort, come to the God of love, come to the God of grace and receive Him in your heart, because He's a person who wants to get intimately acquainted with you. Let's pray. Just say, "Dear Jesus, you know exactly what I'm going through. And I cannot handle the sorrow, the pain, the grief, the hurt, but I know you can. So now, Lord, will you allow me to turn this over to you? As I come to you just as I am, confessing all my sins, confessing my total dependency on you, and I ask you, Lord, forgive me. Pour your strength and grace and mercy into my life. And right this moment, Lord, I want to invite you to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God not only of comfort, but to be the God that will empower me to move on past this tragedy, past this pain, past this overwhelming sorrow. Thank you, Lord, for your love unending. I give you praise and glory. Thank you, Jesus. This is my prayer in your name. Amen and amen. Amen. Anumang bagyo ng buhay ang pinagdaraanan natin ngayon, let's trust that God is our refuge and fortress, offering protection and security during times of trouble. Ang sabi nga sa kanyang salita, lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. If you're going through grief, if you're in need of God's comfort and peace, and you're going through storms of life right now, allow us to pray for you. Lord, thank you that you are with us. Lord, kagaya ng mga Bible verses na aming binanggit kanina, you are with us in the midst of our pain, that even though it's hard, even though we are going through these storms of life, you've promised that you are with us and you will never forsake us. So Father, I pray that your presence will comfort our kababayans who are going through storms of life right now, people who have gone through unexpected deaths in their lives, Lord, who are going through severe heartbrokenness right now, Lord, whatever it may be, you see us. You see our pain, and you don't invalidate the pain, but you've promised that you will be with us through it all. So I pray, God, that you will give our kababayans that revelation of your presence in our lives, and may the rains that came with the storms, our God, may those rains bring an abundance of peace and deep joy that comes from you alone. Lord, we thank you for your presence. In Jesus' name, amen. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Maghihintay pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and this is my story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive 2 bonus Tanikala telemovies, Kampihan, and Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account.
Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number, 003000055 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Nagbabalik kami dito sa The 700 Club Asia. Kasama natin sa studio si Mary Joy. Welcome to the show, Mary Joy. Hello po. Welcome, Mary Joy. So, Mary Joy, at the height ng Typhoon Cosme that destroyed yung tahanan nyo, no? And took the life of your sister, ano yung dumaraan sa isip mo noon? Nag-pray ka ba kay Lord? That time po kasi ay bata pa lamang po ako, kaya hindi pa po ako noon nagdadasal po. So, ano yung iniisip mo? Na-shock ka lang o ano bang dumaan sa isip mo? That time po kasi naglalaro po kami, kaya parang nakakatakot po, pero dahil kasama ko po sila, kuya, parang okay lang po, normal lang po. Ibig sabihin, nung nangyari at that moment, naglalaro kayo? Opo, mga... Sa kasagsagan ng bagyo, naglalaro kayo? Oo nga, no? Your little kids, ano ba? Mga kung mga parang 6 years old, di ba? Oo. So, para ang bilis from 0 to 100 agad yung nangyari. Kasi, unfortunately, namatay nga yung ate mo. And when that happened, ano yung mga una mong naramdaman? Ano yung mga una mong naisip? Na bigla na lang wala na si Ate Jessa. Doon ko po na-realize po na ay wala na pala yung ate ko, na dati may mga nakakausap po ako, may nakakalaro po ako, ganun po. Tapos biglang ay wala na pala yung ate ko po. Gaano katagal nagluksa kayo sa pagkamatay ng ate mo? And gumaling na ba yung sugat? Kasi it's a death of a loved one. So, kamusta yung sugat ngayon? And hanggang ngayon ba nagluluksa pa din? Minsan po pag naalala ko po, pag ako lang po sa sarili ko po, pag kakausapin ko po si Lord, parang, what if buhay si ate ko, ganun po. What if kasama ko siya, ganun po. May iba pa rin po kasi yung pakiramdam na may ate kang natatakbuhan, na pagsasyuran mo ng mga, ganito yung naranasan ko, ganito yung nararamdaman ko, parang ganun po. I think yung pinaka-challenge dun is, hindi lang siya tragedy, no? Right. Hindi normal yung circumstance, yung pagkamatay ng ate mo. It was a tragedy and it was sudden. Yes. Yun yung talagang hindi mo ni-expect. So, ano yung mga hakbang na ginawa mo para magkaroon ka ng normal life at para magka-move on ka dun sa hurt na o memory na yun ng death ng ate mo? That time po kasi si father po namin is very supportive parents po, na pag umaga po, hinahatid po niya ako sa school po namin, ganun po. Tapos sabay po kami kumakain ng pansit, parang ganun po yung naging cycle po nung bata po. Kaya malapit po ako sa father ko po. So nakatulong yon sa pag-move on mo dun sa pagkamatay ng ate mo, no? So Mary Joy, yung memory sa death ng inyong ate ay fresh pa sa inyong lahat, no, sa inyong pamilya. Then pagkatapos noon, namatay naman yung kapatid mo, nabaril siya. So paano hinandle ng pamilya yung ito na naman, may death na naman, at then biglaan din, no? Yeah. So paano na-handle ng pamilya mo yung pangyayari na yon? Yung pagkamatay ng brother mo. That time po is grade 5 po ako noon. Nakita ko po sa parents ko bilang magulang, masakit po sa kanilang mawalan po ulit ng ikalawang anak po o pangalawang anak po nila. Mas lalo po nilang pinaramdam po sa aming mga anak na yung pagiging supportive po nila. Doon ko po makikita na walang hanggan ang pagmamahal ng magulang sa mga anak po nila. Kumbaga kasi they've known how it feels to have lost 2 kids, na they wanna pour out their love sa mga natitira nilang mga anak. Ikaw naman, ano naging effect nun sa'yo na 2 kapatid mo nawala?
Tas yung pangalawang kuya ko po is yun po yung close po sa akin. Siya po yung mas na uuwi po siya, parang bibigyan niya pa po ako ng magkakain sa elementary school ko po, parang ganun po. Parang napakalapit po ng same po kasi kaming magkamukha po kami kaya sa father side po. Kaya funny din po kasi siya. Siya po yung nakakabiruan ko po that time po. So ano yung effect nung pagkawala niya sa'yo naman personally? That time po may part na tinatanong ko kay Lord, bakit sa dami-dami ng bawat pamilya, bakit yung pamilya pa po namin yung nawalan ulit ng pangalawang kapatid ko po, parang ganun po. And such a young age, yun yung mga tanong, di ba? So Mary Joy, kanina sa kwento mo, no, nag-decide ang parents mo na wag na magdemanda doon sa bumaril, no? Baka daw mag-seek ng revenge o balikan kayo. So, meron bang dahilan? Nalaman nyo ba kung merong reason? Bakit nangyari yun? Bakit nabaril yung kapatid mo? Ano yung naging resulta? Meron ba nag-investigate? That time po kasi ang kwento ng mother ko po is gusto na lang po ng pamilya po namin ng tahimik kasi nawalan na po sila ng 2 anak. Ang ano po kasi is baka bawian pa po kami pag mag-ano na lang po kami. Kaya inayos na lang po sa maayos na paraan para makapagsimula po ulit kami sa pamilya po namin. Ano yung maayos na paraan? How was that settled? Hindi na po nagdemanda po. Oo. Sinagot na lang po nung nakapatay sa brother ko po yung mga gastusin pa sa kuya ko po. Kasi even if the family will not make demanda, the government will still make demanda, the criminal. Yeah. They will fight the case. Yeah. Even if they know wala na dun yung pamilya, hindi sila nagdidemanda. Ganun yung law eh. Tatakbo rin yung law eh. So hindi nyo na alam kung ano nangyari dun sa bumaril, kung nakulong siya or talagang wala, tumahimik na lang. Pinagpasa Diyos na lang po ng magulang po namin. Oo. So ano yung pwede mong sabihin na natutunan mo sa parents mo dahil dumaan kayo sa hindi normal na pangyayari para sa isang pamilya, yung sunod-sunod merong tragedy, merong death, tapos biglaan. Meron ka bang as one of the children, meron ka bang natutunan sa lessons, no, or take home bilang nanggaling sa magulang nyo? Bilang anak po, parang doon ko po natutunan na mas lalo pa akong mangarap, magkaroon ng determinasyon na balang araw makakapagtapos po ako at may bibigyan ng maayos na buhay ang pamilya ko po o magulang ko po. Kasi nakita ko po yung walang hanggan po talagang pagmamahal ng isang magulang para maipakita yung suporta po sa mga anak po nila. Grabe, no? Praise God. Baka, I think that's what helped strengthen Mary Joy also, no? Iba yung sandigan mo yung mga magulang mo eh. Yeah. Ano yung nararamdaman mo tuwing may malakas na bagyo na dumarating? You know, meron bang memories, meron bang alaala dun sa past tragedy? Yun po, pag malakas po yung bagyo, lalo na po pag malakas po yung hangin, dapat sinisigurado ko po na nasa ligtas na lugar po ako. Yung nakakatakot po kasi pag may puno po, yun po kasi yung hindi ko po makakalimutan kasi po dalawa po kami ni ate ko po na natrap that time. Milagro po na nabuhay po ako kasi si ate ko is dead on arrival po that time. Na-realize ko din po dahil po siguro may plano pa ang Diyos sa bawat tao po. Amen. Amen. Ayan. Thank you, Mary Joy, for joining us today. Yes. Bago ka namin pauwiin, allow us to pray for you. Lord, we thank you for the life of Mary Joy. Lord, we just declare your peace to be upon her, your joy, Lord, the joy that is anchored on you, God. That in every storm of life, that she will have a firm foundation on you, na hindi mayayanig ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We commit her to you in Jesus' name. Amen. Amen. Bukas, sa pagpapatuloy ng kwento ni Mary Joy, malalaman natin kung anong uring relasyon nagkaroon siya sa naiwang kapatid na si Jason. Naging mas close kaya sila o ang galit at lungkot na dulot ng trahedya ay nag-reflect sa kanilang relasyon? Abangan nyo yan bukas. Samantala, huwag kayong aalis, magbabalik kami.
magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. cbnasia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan. Nandito oh. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! When we face adversity, trials, or difficulties, we can trust God to comfort us, to guide us, and work things out for our good. He uses our struggles to strengthen us and refine us, ready to accomplish what God has purposed for our lives. When storms of life hit us, we must remain in the presence of God. As King David wrote, "You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Ang sabi rin ng propetang si Isaias, patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig, isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Thank you all for watching. Follow the story of Mary Joy, our featured testimony this week, and see how God turned all things beautiful in her life after a series of tragedies. Thank you to all our faithful partners and supporters who helped make the production and airing of this program possible. Be part of this mighty work of God. Scan the QR code on your screen for your financial support. God bless you more and more. Ngayong Martes, Kahapon napanood natin ang kalunos-lunos na kamatayan ng 2 kapatid ni Mary Joy. ngayon, dahil 2 na lang silang natitira, magiging close kaya si Mary Joy sa kanyang kuya, Jason? Magkakaroon na kaya ng joy o kasiyahan sa kanilang pamilya? Patuloy natin subaybayan ang kwento ni Mary Joy, the cousin. Dito lang sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.